Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna do my story time. So this story time is gonna be what's my journey, how's my life, and how did I start here in Australia. Graduate ako ng college 2008. Hindi ako nakapag-work sa hospital, but I work in a clinic. So nag-work ako sa clinic, tapos nag-work ako sa hotel as a hotel nurse. Pero hindi ako doon nagtagal. Parang ano lang kami, training. Then, nag-decide na ako na, sabi ko, sa clinic na lang ako mag-work. It's like a dermatology clinic. I worked there for a year. So, tapos nag-help ako sa parents ko sa business namin. So, doon ako nag-work. Parang papalit-palit. Then, nakita ko yung cousin ko na, nakita ko siya sa Facebook. So, I decided to message her and I told my mom that yung cousin ko nasa Australia. Tapos, sabi ko, try ko kaya. May message ko siya. Tinanong ko yung processing. So, yun. 2010, nag-process ako. Nag-agency kami. Mabilis lang yung processing actually. So, I think September ata, nag-process na kami noon. Nag-IELTS ako. Like, yung show money. As in, ang laki ng gastos. Tapos, by December, nakuha ko na yung visa ko. So, December 2010, nakuha ko na yung visa ko. So, I need to leave. Kasi, okay. Ang ginawa ko is, I was a student visa nung dumating ako dito sa Australia. So, I need to study here for 3 years. So, yun yung binigay nila sa amin kasi it's a Bachelor of Business Management. So, dumating ako dito January 11, 2011. So, I need to go to school by March. So, yun yung processing. Madali lang, as in saglit, as in super bilis kapag kompleto yung papers mo. So, dumating ako dito, ako lang mag-isa sa airplane, as in super iyak ako. I was so sad kasi it's my first time to leave the country and away from my family for 24 years of my life. As in super sad, super hirap. So, nung first month ko dito, I was in Sydney kasi dun yung school ko. So, dumating yung cousin ko, yung isa ko pang cousin, after a week. So, nauna ako, din siya dumating. Sabi ko, ano bang magiging trabaho namin dito? As in, wala akong idea. Sabi ko, ano bang magiging trabaho namin dito? Paano ako bubuhay yung sarili ko? Then, after 1 week, 2 weeks siguro, yung agency namin, kasi dun kami nagstay sa bahay ng agent namin. So, me and my cousins. Tapos, yung isa ko pang cousin na nandito na siya, matagal na siya dito. So, yun. Siya nag-explain sa amin na siya nag-work siya ng nagtitinda sila ng mga vegetables and fruits. Tapos, at the same time, nagsa-study siya. Kasi matagal pa yung school namin. So, I need to work. So, hinanapan kami ng work na agent namin. So, I work as a nanny at first. Nag-work ako as a nanny ng dalawang ang cute ng mga Australian na bata. Super hirap kasi dumating ako dito, hirap ako intindihin yung accent nila. Tapos, nahirapan ako kasi yung parents ng bata. Tinatanong ako what I'm doing here, how's my family in the Philippines. It's so hard to communicate with them because I was struggling to understand because of my English. Kasi nung dumating ako dito, hindi naman super hina ako sa English. Pero yung accent kasi, yun yung problema. Siyempre, accent natin, iba naman yung sa accent nila, diba? So, yun. Una, naging nanny ako. Then, naging cleaner ako. Kasama ko yung cousin ko. Kaming dalawa. So, isang van kami. Siguro mga 6 kami. So, hati-hati kami. Sa isang bahay na super laki, as in mansion na bahay. 3 kami. Ako, may bit-bit ako na vacuum at my bag. Super bigat. Tapos, vacuuming yung buong bahay. At ang pinakamahirap doon, kailangan vacuumin yung ilalim ng kama. Imagine mo yun, as in guys, super hirap. Ano yun eh, buong araw yun. So, kailangan namin maka-4 or 3 bahay sa isang araw. Tapos, at the same time, nagnanani ako sa hapon. Kasi, or sometimes alternate. Minsan, one time, sabi ko, i-give up ko na lang yung nanny ko, mag-cleaning na lang ako. Kasi hindi ko kaya silang pagsabayin. Yung super layo pa. Hindi naman ako nagda-drive. Nagbabas lang ako. Tsaka nag-walk. Then, after ko maging cleaner, so, nag-car wash ako. Tapos, as in car wash, ang mga kasama namin is mga Indian, mga pana. Alam mo ba yung trabaho dun?
Kapag may kotse, dun lang ang takbo ng pera mo. Kapag may kotse, may papalinis lang yan. Kung kunwari, nag-vacuum ka ng floor, dun lang mag-start yung oras mo. So, if walang kotse, wala kang kita. So, sabi ko, especially pag umuulan, as in wala, papa-car wash. So, sabi ko, ang hirap naman ito. Parang wala naman tayong kikitain dito. So, yun, nag-decide kami na mag-study as a carer. Study for 1 month, tapos na-absorb ako dun sa nursing home. Dun na ako nag-work. Kaya lang, nung time na yun, we need to go back. We need to start studying na. Dito sa Australia, if you're in a student visa, you only have 20 hours a week na allowed to work. Kasi may tax yun eh. So, sabi ko, parang hindi kakayanin yung 20 hours. So, I decided to find another job. So, nag-kitchen hand ako. Yung kitchen hand, cash on hand yun. So, walang tax. So, nag-kitchen hand ako, parang waitress. Nag-waitress ako sa isang small pub. Sa tanghali, yun yung work ko. Then sa gabi, mag-nursing home ako. Tapos, meron pa ako isang trabaho noon. Nag-apply kami ng cousin ko as a bartender. As in, sa gabi naman yun. From 10 to 4 a.m. Tapos, kinabukasan, I need to go to nursing home. As in, super payat ko noon. 11 months lang kami doon. Tapos, sabi ng cousin ko, kasi may cousin ako dito sa Adelaide. So, after ng 11 months, nag-decide kami ng cousin ko na we need to pursue a nursing career. Nagtanong ako sa cousin ko kung magkano ang nursing school dito sa Adelaide. So, malaki yung difference sa Adelaide tsaka sa Sydney. Mas mura dito sa Adelaide. So, sabi ko sa cousin ko, pumunta na lang tayo ng Adelaide. Doon na lang tayo mag-study. Tapos doon tayo mag-stay sa cousin ko. So, I messaged my cousin here in Adelaide. I said, kung pwede kami mag-stay sa kanila. Sabi niya, oo, pwede naman kayo mag-stay dito habang nag-study kayo. Nag-inquire kami dito sa school na yun, pinasukan namin. Tapos, doon kami nag-stay sa cousin ko. Ang problem naman sa bahay ng cousin ko is super layo sa city. Yung school namin sa city, ang bahay niya is 45 minutes away from the city. Alam niyo yung bus and train, yun yung buhay namin for 2 years. Pinasukan namin is a small school from University of Ballarat, which is in Victoria. So, meron silang school dito sa Adelaide. Doon kami nag-study. Tapos parang iron course. Kasi usually, pag dito ka nag-study ng nursing sa Australia is 3 years. Kami parang nagkaroon kami ng iron course. Parang super fast. Kasi it's only 1.5 year na nag-study kami. Pero super hirap kasi. Ang nangyari kasi, so Monday to Friday yung school namin. Tapos, wala kaming time na makapag-work. Pero ang naging trabaho namin dito sa Adelaide, naging waitress ako, tsaka yung cousin ko sa isang Chinese restaurant for 2 years. Sa gabi kami nag-work from kasi ang school namin is 9 to 5. So, ang pasok namin is 7 to 10. Yun lang yung work namin sa restaurant. Tapos, yun, as in gabi-gabi. Tapos Saturday, Sunday, mayroon kaming work na dun, parehas din na restaurant. Tapos lunch, kasi meron silang lunch. So, mag-work kami. Then, I applied as a nursing home na malapit to sa cousin ko. Yun, natanggap ako. Doon nag-work ako as a casual carer. So, every time na wala kaming pasok sa school or school holiday, pwede ka kasi pag school holiday, pwede ka mag-exceed ng 20 hours. So, doon, nag-work ako. At the same time, nag-work rin ako sa restaurant para lang may extra income. Hindi siya madali, actually. As in, alam niyo yung homesick, yung lahat, yung Christmas, birthdays, lahat na amiss ko yun. Pero sa akin, yung pagpunta ko dito is a blessing. Super lucky lang talaga na nakarating ako dito. Lahat ng hirap na, oh my God, naiyak ako. Lahat ng hirap na nadanas ko is a good and better experience for me. Tapos, dito ko na sa Adelaide nakilala si Neil. So, it's a separate story. Ano pa bang may share ko sa inyo? Yung processing kasi ng pagpunta dito, yun nga, nag-agent kami. But I don't want you to go on the agent. Ayoko na lang sabihin. It's a complicated story kasi kung ano yung nangyari. Kung gusto nyo pumunta dito sa Australia, just make sure kung kukuha na agent, just make sure na legit. At saka tutulungan talaga nila kayo. Meron akong maisa-suggest, yung IDP,
At alam ko marami na silang natulungan na pumunta dito. Marami na akong na-meet ng mga Filipinos na galing IDP. Depende kasi kung ano yung visa na apply nyo. Kasi ako, student visa ako. Tapos, dito ko na lang na-process na maging permanent residency ako. So, yun yung story ng journey ko dito sa Australia. I know it's like a roller coaster. It's ups and downs na, alam mo yun, hindi ka give up kung fight lang, di ba? So, yun yung story ko dito sa Australia. Yun, marami ako naging experience na hindi ko na-experience sa Philippines. And also yung culture, as in super na culture shock ako nung dumating ako dito. Basta yun yung buhay ko nung dumating ako dito sa Australia. Hindi siya madali, pero kung hindi ka give up, yun, makakaraos ka rin. Thank you guys for watching of this maalaala mo kaya series of my life. Hopefully may natutunan kayo, or if you have any questions na kung ano pa man na related kung paano ko nakarating dito, you can leave in the comment section below and I'll try to answer them. And yung paano kami nagkakalala ni Neil, I'll make a separate story kung paano nag-start yung story namin. If you wanna see more, don't forget to click and like that subscribe buttons, guys. I'll see you in my next video. Bye!